Ito na ang huling isa. 7 taon, natapos din ang digmaang ito. Papa, nasaan ka na? Hahuhu, ang sakit-sakit na ni Xiao Kao. Dugo ng dugo si Mama. Papa, tulungan mo siya. Si Xiao Kao ang anak ko. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang asawa't anak ko? Heilong, lumabas ka. Imbestigahan ito, ngayon din. Saan galing ang transmisyong ito? Galing kay Dragon Emperor. Sumabog ang emosyonal na readings. Ito, ganito kalalim ang pagkapuot. Ano ang nangyayari? Ulat, mag-ulat, nakalok ang signal source coordinates. Lungsod ng Shanghai, Imperium Dacia. Kailangan ng pamilya ng pamilya. Heilong ng pamilyang Zhao, agad. Ito ay akalong luto. Gusto ko ng project. Uwi na ako sa bansa, ngayon din. Yiling Tian, ano ang balak mo? Kahit patay na ang demonyong emperador, may mga natitira pang kalaban. Bilang commander-in-chief, hindi ka basta makakaalis. Utos ito. Yiling Tian, kung alis ka ngayon, lalabag ka sa utos ng hari. Isipin mo ang magiging kapalit. I-clear ang airspace. Sino mang humadlang kay Dragon Emperor, patayin. Pakiusap pakawalan niyo si Xiao Kao. Ginoong Zhao, ibibigay ko ang lahat sa inyo. Hahaha, Li Wan King, ang lalaking iyon mong pakawala. Patay na sa digmaan. Ni Aboy wala nang natira. Bayani? Bayaning ko ba ang tingin ko? Dilat mo ang mata mo at tingnan. Ang dugo mo mula sa katawang espiritu ng purong yin. Ay may na pampalakas ko. Karangalan mo makasulong sa aming pamilyang Zhao. Swerte mo sa 7 buhay. Zhao Tai, mamatay ka ng masakit. Pagbalik ni Yeling Shan, papatayin ka niya. Papatayin ako. Sa lungsod ng Jianghai, ang pamilyang Zhao ang hari. Hindi na babalik ang patay na yon. Kahit bumalik siya bilang multong naghihiganti. Kayang-kaya kong papaglahuin ang kaluluwa niya. Bilisan pa. Bilis. Kung may mawawalang kahit isang hibla ng buhok sa kanila, ang kanyo sa pamilyang Zhao ang magbabayad. Nandyan na siya. Huwag mo harangan ang panunood ko ng mga komento. Ikaw, munting suwel pagdating ni Ling Shan. Tiyak na gagawin niyang impyerno ang buhay mo. Hahaha. Nasa isip mo pa ba ang asawa mong patay na? Nakita mo ba? Si Jiwang mula sa kabisera. Nag-alok ng 80 milyon. Pa sa buto ng espiritu na ito. Isa itong gamot na may anyong tao. Durog. Anong ingay? Lindo? Ginoo? May masama. May nagsasabi sa labas, may eroplanong bumababa. Eroplano? Anong eroplano? Ling Xian, nasaan ka na? Sagipin mo naman kami ng anak ko. Ang ingay. Kung ganyan ka kagustong mamatay, pagbibigyan kita. Yiling Shan. Galit ako sa'yo. Sino ang may lakas ng loob na gambalain ang aking asawa't anak? Xiao Kao, Wan King. Huli na ba ako? Xiao Kao, huwag kang matakot, narito na ang tatay mo. Tito, Diyos ka ba? Dadalhin mo ba sa Xiao Kao? Maghintay pa si Xiao Kao sa tatay niya. Anak, ako nga ang tatay mo. Bumalik na ang tatay mo. Ang sugat ng anak ko ay ganito kalala, kahit mabawasan pa ng 10 taon ang buhay ko. Ililigtas kita. Yiling Shan. Ikaw nga ba talaga? Alam mo ka palang umuwi. Saan ka ba nagtago nitong 7 taon? Alam mo ako naman. Si Xiao Kao. Nang kinukuha ang dugo niya, nasaan ka? Wan King, pasensya na. Nagkulang ako sa inyo. Mula ngayon, ang buhay ko ang kabayaran. Saan galing itong baliw? Nagwasak ng bahay namin. Ginoo, itong lalaking ito. Parang siya nga ang asawa ni Li Wan King. Yiling Tian. Hahaha. Ikaw pala. Hindi ka namatay sa digmaan, at ngayon dito ka pa pumunta para mamatay? May daan patungo sa langit ayaw mo. Sa impyerno ikaw mismo ang pumasok. Ubusin ko ang dugo ng anak mo, tapos puputulin kita at ipapakain sa mga aso. Dapat magkasama-sama ang buong pamilya. Yeling Shan, dalhin mo na si Xiao Kao at umalis na kayo. Lakas ang pamilyang Zhao, hindi natin sila kailanganin. Wan King, ipikit mo ang mga mata mo. Ang susunod na pangyayari. Hindi angkop para sa iyo at kay Xiao Kao na makita. Ano ba ang ginagawa mo? Huliin siya. Atakihin siya. 100,000 pabuya. Pumunta ka sa impyerno, walang kwenta. Mga langgam. Ano, tumahiwagang kapangyarihan? Sinabi mong kukunin mo lahat ng dugo ng anak ko. Huwag kang lalapit. Ang tatay ko ay mayaman, tiyuhin ko ay alkalde. Kung gagalawin mo ako, Pinakamayaman. Alkaid. Kahit pa alkalde ang tiyuhin mo. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating ngayon. Hindi kanya maliligtas. Sabi ko, bitawan mo ako. Ang tiyuhin ko, papatay. Papatayin ka. tiyuhin mo pa rin ang binabanggit. Mukhang hindi mo pa nauunawaan ang sitwasyon. Kanina, itong kamay mo ba?
Ang humawak ng karayom at tumusok sa katawan ng asawa ko. Ikaw, ano ang balak mo? Sinabi ko na. Paparanas ko rin sa'yo ang hirap ng matinding parusa. Pero, ayoko ng karayom. Marumi na tong kamay mo. Huwag mo nang gamitin. Aray! Ito pa ba yung asawa kong laging nakangiti at mabagal kumilos? Ito pa ba iyon? Ling Shen. Ikaw. Nakapatay ka ng tao. Wan King. Huwag kang matakot. Yang basurang yan, karapat-dapat lang mamatay. Ang kamay ko. Aray! Di na gumagalaw ang kamay ko. Ang sakit. Aray! Demonyo. Siya ay demonyo. Takbo na. Dahil nandito na kayo, dito na kayo manatili. Ang mga tumulong sa masama, kasalanan din. CJ. Wan King. Pasensya na. Pinahirapan kita. Ling Shen. Umalis ka na bago pa dumating ang mga pulis. Isama mo si Xiao Kao. Desertor ka at ngayon pumatay ka pa. Kapag nahuli ka, mamamatay ka. Gago. Hindi ako desertor. Bumalik ako para protektahan kayo. Simula ngayon, wala nang makakapagbuwisit sa inyo kahit isang daliri. Tito, tulungan mo ako. Dali. Yung baliw na yon. Pinaralisa niya ang kamay ko. Pinatay niya lahat. Nasa basement ng bahay namin. Dalhan mo ako ng baril. Ng kanyon. Gugulungan ko siya. Ano? Papunta na ako. Magtiis ka. Aray. Tumatawag siya ng backup. Mayor, yon. Ling Shen, takbo na tayo. Takbo? Bakit tayo tatakbo? Hayaan mo siyang tumawag. Lahat ng taong kayang niyang tawagin. Itawag niya lahat. Nababaliw ka na ba, Ling Shen? Ngayong araw, hindi lang ako papatay. Sisiraan ko ang pangalan nila sa Jianghai. Nakapaginulo nila ang anak ni Lingshan. Kahit sino pang dumating. Wala silang magagawa. Naku po, laban ba ito? Ang daming tao. May balita akong may kahaman na pumasok sa pamilyang Zhao para manakit. Nasaan ang mga bantay? Ang mga sniper. Ipalibot ninyo ang lugar na ito. Kahit langaw, huwag ninyong palabasin. Ulat, gobernador, kumpleto na ang bilog. Ang sospek ay lubhang mapanganib. Diretso bang barilin? Barilin? Masyadong muha para sa kanya. Gusto kong buhay siyang mahuli. Gusto kong panoorin niya kung paano ko siya paparusahan ng gusto. At isa pa, hulihin din ninyo ang dalawang babaeng iyon. Ah, ito pala ang pinagkakatiwalaan mo. Tito, siya. Ito ang gago. Anak ng aking kapatid, ang kapal ng mukha mo, dito sa Imperium Dacia. Sa liwanag ng Ao, nanakit ka. Wala ka pang respeto sa mga alituntunin? Alituntunin? Nang bihagi ni Zaotay ang asawa at anak ko. Nang kunin ang dugo ng aking asawa, nasaan ang alituntunin mo noon? Tumigil ka. Ang pagkuha ng dugo ng pamilya mo ng aking pamangkin ay dapat na isang pribilehiyo para sa iyo. Hindi ka nagpasalamat, humawak ka pa. Ayos batas, dapat ka pausahan ng mabigat. Ha? Pribilehiyo. Mamatay na kasalanan. Kaya ito pala ang katwiran ng pinuno ng lungsod ng Jianghai. Sa lungsod ng Jianghai na ito, ang salita ko ang katwiran. Hulihin ninyo siya. Sinumang lumaban, patayin sa lugar. Huwag kayong bumaril. Sinagip lang niya kami. Gustong patayin ako. Ang mga karaniwang armas na ito ay walang kwenta. Huling babala, lumuhod ka at ilagay ang mga kamay mo sa ulo mo. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Luluhod ako. Luluhod ako sa inyo. Basta huwag lang ninyong saktan ang bata. Asawa, tumayo kang tuwid. Ling Shen, Ikaw ang aking asawa. Sa buong mundong ito, walang sinumang karapat-dapat na pagluhuran mo. Kahit ang langit mismo, hindi karapat-dapat. 3 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Umalis kayo. Ang yabang mo, mga kapatid, sugurin niyo siya at durugin sa lupa. Aray! Layas. Isang grandmaster ng martial arts siya. Martial artist siya. Huwag palapitin. Magdistansya. Gamitin ang long range attack.
Lahat ng unit, mag-ingat. Mag-free action. Huwag. Ipikit mo ang mga mata mo. Takpan mo ang tenga ni Xiao Kao. 10 segundo lang. Figo, fuego na. Sabi ko na sa inyo. Walang silbi ang mga baril niyong ito. Anong halimaw ito? Hindi nasusugatan? Tao ka ba o multo? Halimaw. Halimaw siya. Walang epekto ang baril sa kanya. Huwag kang lalapit. Mali ako. Yiling Chen. Hindi. Lolo Ye. Awa na. Awa na po. Kanina ang yabang mo, ah. Gusto mo akong barilin ng maraming beses. Hindi na ulit. Bibigyan kita ng pera. 10 bilyon. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Pera. Isang patak ng dugo ng anak ko, kayang bayaran ba nito? Tiyuhin, tulungan mo ako. Ag. Ang sipang ito. Para sa asawa ko. Hindi pa to tapos. Ngayon naman para sa anak ko. Yiling Chen, akala mo ba wala na akong ibang paraan? Sniper team, i-target nyo ang batang babae. Lingshan, huwag kang kikilos. Pakiusap, huwag kang kikilos. Nakatarget nila si Xiao Kao. Yiling Chen, ang galing-galing mo diba sa laban? Ayaw mo bang protektahan ang sarili at anak mo? Ang mga sniper ngayon, nasa 1 kilometro ang layo. Gamit nila ay heavy anti-material rifle. Isang putok lang, walang makakatakas. Gusto mo subukan? Gagamitin mo. Ang anak ko para takutin ako. Ano ngayon kung takutin kita? Lumuhod ka. Ngayon din. Lumuhod. Putulin ang kamay mo o papaputukin sila. Ha ha ha. Yiling Tian, may araw ka rin. Lumuhod ka. Bakit hindi ka lumuluhod? Para sa anak mo, lumuhod ka ng parang aso at magmakaawa sa akin. Sa buong buhay ko, pinakakinamumuhian ko ang mga nagbabanta sa akin. At lalo akong galit kapag ginamit nila ang pamilya ko para ipambanta sa akin. Ano ang balak mo? Hindi mo ba nais ang buhay ng anak mo? Kung talagang gusto ninyong mamatay, ako na ang mag-akay sa inyo sa huling hantungan. Figo, Sage, atakihin niyo siya. Atay! Atay! Patayin niyo siya. Huwag. Tumabi kayo. Mga tulad ninyo. Ang lakas ng loob na itutok ang baril sa anak ko. Bilis, magpadala ka agad ng dagdag na tauhan. Patawarin, ako si Hilong, huli na para iligtas kayo. Pagpupugay sa inyo, Ginoo. Ginoo. Sino ka? Ikaw ba ang ginoong mula sa Hilaga? Idilat mo ang mga mata mo. Naglakas loob kang patayin ang Ginoo, mga tauhan. Bawiin ang lahat ng tungkulin at katungkulan ni Liu Chong. Bantayan niyo siya. Huwag niyong hahayaang makatakas. Lingshan. Sino-sino ka talaga? Bakit kanila tinatawag na Ginoo? Wanting, huwag kang makinig sa kanila. Mga dating kasamahan ko lang yan sa digmaan. Ako ang dating leader nila. Nagbibiro-biro lang sila sa akin, mahal. Biro lang yon. Nagsi-cosplay lang kami rito. Tama po, Day. Naglalaro lang kami ng cosplay. Narito kami para sunduin ang dating leader namin at dalhin sa ospital. Totoo yan. Eh yung mga balang kanina? Mga blankong bala lang yon. Para sa pagsasanay. Mahal, kailangang maagapan si Xiao Kao. Pumunta muna tayo sa ospital. Ang galing mo magsinungaling para sa mga madaling maniwala. Mga simpleng tao lang talaga. Lingshan, yay room ito, di ba? Saan tayo kukuha ng pera para dito? Kahit nawala na ang pamilyang Zhao, ang pamilyang Lin, ay siguradong hindi tayo pababayaan.
Huwag kang mag-alala sa pera. May pera ako. At tungkol sa pamilyang Lin, kung mananatili sila sa kanilang lugar, ayos lang. Pero kung maghahanap sila ng gulo, hindi ako mag-aatubiling ipadala sila sa kabilang buhay. Nandyan sa harap. Nasa kwartong yon si Liwan King. Lola! Pinsan! Bakit kayo nandito? Lola, bakit mo ako sinasaktan? Sasampalin kita. Sasabihan pa kita. Alam mo ba kung gaano kalaki ang problema mong ginawa, Liwan Wing? Lakas ng loob mong makipag-away sa pamilyang Zhao. Sinalanta ang mansyon nila. Nawawala si Ginong Zhao. Kumakalat na ang balita sa lungsod na dahil ito sa'yo, gusto mo ba tayong lahat mamatay? Si Zhao Tai ang kumuha sa anak ko. Sinasagip lang niya kami kaya. Ling Tian, 7 taon na. Ganyan ka pa rin. Pagbalik mo, gulo agad. Akala mo kaya mong kalabanin ang pamilyang Zhao. Huwag kang magsalita ng ganyan, matandang bruha. Asawa ko si Wan King. Subukan mo sa siya ulit, ina natin. Red, ang kapal ng mukha mo, isang palamuning asawa, nananakot pa sa akin. Huwag kang magkunwari, Yiling Tian. Kahit nagkagulo ang pamilyang Zhao, nandiyan pa rin ang mga koneksyon nila. Para hindi madamay ang pamilyang Lin, nagdesisyon na ang lola. Tama, Liwan King, sumang-ayon si Ginong Wang, na magbibigay siya ng 5 milyon para sa pamilyang Lin. Kapag pinakasalan mo siya. Lola, apo mo ako. Anak ng iyong anak. Paano mo ako ituturing na parang kalakal na ipagbibili? At may asawa na ako. Pinsan, galing si Ginong Wang sa mayamang pamilya, kahit mahina ang katawan. Marami siyang pera. 5 milyon? 5 milyon lang, ipagbibili ninyo ang inyong apo. 5 milyon lang. Kayang-kaya mo bang ilabas yan? Kung may lalabas mo yan ngayon, sasabihin kong, ikaw ang asawa ng apo ko. Kung hindi, lumayas ka. CJ. Ayos. Padalhan mo ako ng pera dito sa ospital. Kunwari pa, tatawag pa para humingi ng pera. Kung makakahakot ka talaga ng pera, kakainin ko ang mga tiles na to. Yiling Tian, 1 minuto na lang. Nasaan ang pera? Sa tingin ko, wala kang ngang 500 piso. Wan Wing, nakikita mo na. Ano ba ang alam gawin ng lalaking to kundi ang magyabang? Pirmahan mo na yung annulment. Ling Xian, tama na ang kalokohan. Saan tayo kukuha ng 5 milyon? Mamamanhik na lang tayo sa doktor na palugitan tayo ng ilang araw. Narito na. Diyos ko, konboy ng pera. At may mga armadong guwardiya pa. Ano ang ginagawa ninyo? Magnanakaw kayo sa liwanag ng araw. Ginoo, nakuha na ang pera. Dahil sa pagmamadali, kalahating bilyon lang ang naipon namin. Hahaha, kalahating bilyon. He. Siguro, papel di bangko para sa patay ang laman ng malita mo, no? Kung magpapanggap ka, gawin mo ng buo. Buksan mo. Ay, totoo ngang pera. Kunay na pera lahat. Apo kong manugang. Alam ng lola mong may kinabukasan ka. Sandali. Ling Tian, apo, ako to, ang lola mo. Ang perang ito ay para sa pamilya Lin, di ba? Para sa dot. Kukunin ko na ito para kay Wan Wing. Sino ang nagsabing kakainin niya ang tiles kapag nakapaglabas ako ng pera? Sino? Bibiro lang yon, bayaw. Magkakapamilya tayo. Kanina, nang pinipilit niyong magpakasal ulit si Wan King. Bakit hindi mo naisip na pamilya tayo? Kunin ang pera at umalis. Ang natitira para sa sustento ni Wan King. At ni Xiao Cao. Kung makakalgal ang pamilya Lin ng kahit piso, puputulin ang kamay niyo. Sige, alis na kami. Wan King, bumisita ka sa amin paminsan-minsan, ha? Ling Tian, saan talaga galing ang perang ito? Hindi ka ba nagnakaw sa bangko? Ang babae, 7 taon kong tinipon yan. Jiye, Bibi, Lin, may masamang balita. Bagamat gumaling na ang mga sugat ni Xiao Cao sa labas. Nasira ang kanyang pundasyon. Kung hindi maayos agad, baka hindi na siya abutin ng 3 buwan. Doktor, pakiusap, iligtas niyo siya. Magkano man ang bayad, gagawin namin. Hindi ito usapin ng pera. Kailangan ng isang pangunahing gamot na tinatawag na dugo ng lotus ng 1,000 taon para muli tayo ang kanyang pundasyon. Ngunit ang bagay na ito ay napakabihira at halos imposibleng makuha. Saan makakahanap ng 1,000 taong lotus? Sakto. Sa aksyon ng Tianbao Pavilion mamayang gabi sa Shanghai. Ang panghuling item ay isang halamang 1,000 taong lotus. Pero ang starting bid ay hindi bababa sa 10 milyon. At maraming gustong kumuha nito. Basta nandyan lang, okay na. Wan King, ikaw na ang bahala sa anak natin. Aalis muna ako. Ling Xian, Sa mundong ito, wala kang lugar na hindi ko kayang puntahan. Wala akong hindi kayang tahakin. Tumigil ka. Dito ang palasyo na makalangit na hiyas. Bibili ako ng gamot. Sa botika ka bumili ng gamot. Dito ay eksklusibong aksyon ito. May imbitasyon ka ba? Na-verify na ba ang pondo mo? hala, si Ling Tian pala ito. Ano? Akala ba, dahil may mga ka, pabilang ka na sa mataas na lipunan? Yiling Tian. Siya nga yung brutal na nanakit sa anak ko. Buti nga, sa langit may daan, hindi ka pumunta. Mga tauhan, itapon ninyo siya. Director Zhao, huwag po kayong magalit. Hindi ito karapat-dapat sa inyo. Ako na ang bahala. Narinig mo, pinapalayas ka ni Director Zhao. Mga miyembro ng Zhao. Hindi pa sapat ang paglilinis ko noong araw. Alam mo, sa gusto na siya. Wala nga sa niya. Sugurin ninyo siya. Pasok. Sino wala muna? Hahaha, ano ito? Nagpapatawa ka ba? Sino ang iniinsulto mo sa peking card na yan? Tigil. Lahat, tigilan ninyo. Ito ay ang pinakamataas na Dragon Emperor card. 3 lang sa buong mundo. Ano? Mahal ba ang Dragon Emperor card? Mabibili ng card na ito ang 10 hiyas. Kapag nakita ito,
Parang nandito na mismo ang Dragon Emperor. Gusto ko ang Millennium Snow Lotus na yon. Opo, kung gusto ng kagalang-galang, ibibigay na namin ang Snow Lotus. Hindi na kailangan ng auction. Punong Wang, ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko rin ang Snow Lotus na yon. Sasali ako sa bidding. Sisiraan mo ba ang patakaran ng palasyo na makalangit na hiyas? Director Zhao, sa harap ni Ginong Yi, mula ngayon, ang pamilyang Zhao ay idinagdag sa blacklist ng palasyo na makalangit na hiyas. Mabuti nga sa inyo, palasyo na makalangit na hiyas. Yi Lingtian, maghintay ka. Paglabas ko ng pinto na ito, papatayin kita ng walang buong katawan. Na, kagalang-galang, ito na ang Millennium Snow Lotus. Maganda. Magkano? Kagalang-galang, nakakahiya naman po. Ang paglilingkod sa inyo ay karangalan ng palasyo na makalangit na hiyas. Libre po ito. Ayoko ng utang na loob. 100 milyon ito. Ang natira, na lang. At saka, imbestigahan mo kung ano ang pinagkakaabalahan ni Zhao Tianba. Kagalang-galang na Ginoong Ye, sa pagkakaalam ko, gumastos na malaki si Zhao Tianba. Sinadyang niya ang unang dakilang guro mula sa Jiangnan. Si Li Qianju. Mukhang ikaw ang target niya. Li Qianju. Sana mas matibay siya kaysa sa anak niya. Ano nang ginagawa ninyo? Bitawan si Xiao Kao. Ako ang may gawa, sa akin ang sisi. Gusto mong mamatay. Ikaw si Yi Lingtian? Pinatay mo ang minamahal kong estudyante na si Zhao Tai at winasak ang buong gwardiya ng pamilya Zhao. Bitawan mo siya at iwan kong buo ang bangkay mo. Ha ha ha. Batang walang alam. Ako ang unang dakilang guro ng Jiangnan. Si Li Qianju. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Lingshan, umalis na tayo. Siya ang dakilang guro. Hindi tinatablan ng kahit ano. Wan King, magpahinga ka muna. Sa akin na ang mga susunod na mangyayari. Batang lalaki, kung makaligtas ka sa isang suntok ko, swerte mo. Ang hina mo. Ano? Ang proteksyon ng iyong katawan, isa kang dakilang master. Para ka sa ilalim ng balon. Huwag mo akong patayin. Sina Zhao Tianba ang kumuha sa akin. Wala akong kasalanan. Zhao Tianba. Mabuti nga. Dalhin mo ako sa kanya. Ngayong gabi, bubunutin ko ang pamilya Zhao. Ikaw ang magpatnubay. Nakuha ko na siguro Li. Yang batang lalaking Yi na yon. Hindi siya makakaligtas. Apag namatay na yan, magagantihan na ang pagkamatay ng anak ko. Ito ba ang master na hinanap mo? Parang hindi naman matibay, ah. Master Li, Boss Zhao, takbo na kayo. Demonyo siya. Yi Lingtian. Huwag kang magpakabastos. Sibilisadong lipunan na ngayon, at mayaman ako. Pwede kitang ipapatay. Pera, akala mo ba napakayaman mo? Siyempre, ako ang pinakamayaman sa Jianghai. Kahit papel lang, kayang-kaya kitang ipatay. Hilong, 3 minuto. Gusto kong mawala ang pamilyang Zhao sa mundo. 3 minuto para mawala ang pamilya namin? Sino ka ba? Ang Diyos ng kayamanan? Hahaha. Hoy, anong nangyayari? Pinatigil ng bangko ang lahat ng pautang. Bumagsak ang stock market. May nangsabotahe. Nakababa na ang stocks natin. Boss Zhao, may mga tao na. Sabi nila, ay seize nila ang lahat ng assets natin. Ngayon, may pera ka pa bang panghanap ng papatay sa akin? Sino? Sino ka talaga? Sa susunod mong buhay, maging mabuting tao ka. Tian, biglang bumagsak ang pamilyang Zhao kagabi. Swerte naman natin. Buti na lang, nakaiwas tayo. Sa kanila. Lola, sabi nila, dahil sa tax evasion kaya sila nahuli. Nagbago na ang sitwasyon sa Jianghai. Ang pamilyang mangmula sa probinsya, ang kukuha sa mga ari-arian ng mga Zhao. Tama, pupunta si Wang para sa iyong kaarawan. Pakasalan mo lang ang pinsan mo. Si Li Wanming ang binatang si Wang. Ang pamilya nating mga Lin ay magiging isa sa mga unahing mayamang pamilya. Pero, Lola, sabi nila, bobo raw ang binatang si Wang. At sadista pa, pinatay na raw niya ang ilang asawa niya. Tumahimik ka. Basta makikinabang ang pamilyang Lin, walang problema iyan. Bitawan ninyo ako. Hindi ako magpapakasal. May asawa ako. May anak ako. Ayaw mong magpakasal. Wala kang karapatan. Anong maganda sa ganyan? Mayaman ang pamilya Wang. Lola, binigyan kayo ni Elingshan ng 50 milyon. Nangako kayo hindi na ako pipilitin. Yung 50 milyon, ginamit ko na yun. Para takpan ang lugi ng kumpanya. Walang pera ngayon, kailangan mong magpakasal. Pang-apat, magpasalamat ka. Kahit may kapansanan si Wang, papaluin ko siya sa kasal. Mayaman naman siya. Yung asawa mo, malamang nakatago ngayon. Sa isang imburnal, takot lumabas. Hindi matatago si Lingshan. Siguradong ililigtas niya ako. Ililigtas ka. 30 kataong bodyguard ang inarkila ko ngayon. Kung magpakita siya, papaluin siya habang nakaluhod sa harap mo sa kasal. Nawasak na ang pamilyang Zhao. Dinukot ng pamilyang Lin ang asawa. Papilitin siyang dumalo sa selebrasyon ng kaawan.
Selebrasyon ng kaarawan? Kung selebrasyon ng kaarawan, dapat may handog tayo. Kakasangkapanin ko po ang kampana. Huwag balutan. Dalhin ng lantad. Para marinig. Napakapalad ninyo, Lola Lin. Balita ko, ipakakasal ninyo. Ang apo sa pamilyang Wang. Nga, mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Oras na ng kasal. Pumasok na si Wang para magsimula. Hihi, maganda ang nobya. Gusto kong magpakasal. Alagaan mo ng mabuti si Ginoong Wang. May selebrasyon si Matandang Lin, kaya may handog ako. Ha? Handog? Ito ba ay handog? Ikaw, hayop ka. Ipinagkapahamak mo ako. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. 50 milyon. Ang kabayaran para putulin ang ugnayan ng pamilyang Lin kay Liwan King. Pero hinahanap ninyo ang inyong kamatayan. Lingshan, mga gwardiya, nasaan na kayo? Patayin niyo itong gago na nagdala ng kampana. Patayin niyo siya. Yiling Chan, araw ito ng malaking selebrasyon. Humarap ka ba rito para manggulo? Ginoong Wang, patakihin niyo ang mga tauhan niyo. Hahaha. Hoy, lalaki. Nangahas kang hadlangan ang mabuting plano ng Angkan Wang? Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Ang kanwang? Yung sa probinsya na nagsimula sa pagtitinda ng baboy. Kawalang galang. Humamak ka sa Angkan Wang. Sugurin niyo siya. Ngayon, Yiling Tian, ala ka ng takas. Ang mga bodyguard ng Angkan Wang ay mga dating mercenary. Singsing ng siyam na dragon. Hinto, tumigil kayong lahat. Suntukin siya. Hindi namin sila palalampasin. Aray, sinuntok mo ako. Ang aking mga mata ay bulag. Hindi ko alam na ang tunay na dragon ay dumating na. Ipagpamanhin niyo po ako, Panginoon. Tagapangasiwawang, ano nang ginagawa niyo? Isa lang siyang hamak na basura. Tumahimik ka. Nais mo bang ipahamak ang buong Angkan Wang? Panginoong Yi, ang kasunduang ito, hindi alam ng Angkan Wang. Nilin lang kami ng Angkan Lin. Aalis na kami ngayon din. Aalis na kami. Dahil nandito na kayo, isabit nyo na ang kampanang ito. Opo. Gagawin ko po ito ngayon din. Naipadala na ang kampana. Ang pigil na ito. Sa tingin ko, dapat na itong magbago. Wala na. Talagang wakas na ito. Tagapangasiwawang, anong nangyari? Anong pangkukulam ang ginawa ng basurang yun sa'yo? Bakit ka biglang nagbago? Tumahimik ka, gago. Nangahas kang ipahamak ang Angkan Wang? Pinapahamak mo kami sa Panginoong iyon. Anong Panginoon? Isa lang siyang dukhang may pekeng card. Tagapangasiwawang, baka nagkakamali ka ng pagkakilala? AMEA, nagkakamali? Mabuti. Mukhang sawang-sawa na kayong mabuhay, Angkan Lin. Mga tao, durugin niyo itong handaan para sa kaarawan. Para ito'y maging pagsisisi natin sa Ginoong iyon. Opo. Kawawang malas. Ang mga Wang, sobra-sobrang pang-aapi. Tandaan nyo, mula ngayon, ang mga Wang at mga Ling ay magkaaway na. Sino man ang tumulong sa mga Ling, kalaban din ng mga Wang. Ginoo, umalis na tayo. Lola, kasalanan lahat ni Yiling Tian na basag ulera. Tiyak na nagnakaw siya ng anumang palatandaan mula sa isang dakilang tao. Kaya't natakot ng ganoon si Ginoong Wang. Tama, tiyak na ganoon nga. Ang walang kwentang ito, ikinahiya ng buong angkan ng mga Ling, at nasira pa ang kasunduang pag-isang dugo sa mga Wang. Nanay, anong gagawin? Nawala ang Zhao, nasira ang Wang. Kung ang basura na yon ay ayaw tayong pabayaan, ipag-utos mo. I-freeze ang lahat ng bangko ng pamilya ni Liwan King. Gamitin ang koneksyon, patayin ang kuryente at tubig sa inupahang bahay na tinitirhan nila ngayon. At saka, sabihan ang mga tindahan, huwag magbenta sa kanila ng bigas. Ay kalaban ng mga Ling.
Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Hahaha. Ano to? Nawala na kuryente. Gawa ng mga ling. Ginugutom na ba nila tayo hanggang sa kamatayan? Kakagaling lang ni Xiao Kao. Paano kung walang mainit na tubig? At na-freeze pa ang mga card natin. Tatay, hindi ako takot sa dilim o sa lamig. Basta kasama ko kayo ni nanay, okay lang. Mabait na bata si Xiao Kao. Nangako ako sa inyo, papatahanin ko kayo sa isang malaking bahay. At mabubuhay ng maginhawa. Dito. Hindi na tayo titira. Kung hindi dito, saan pa? Wala na tayong pera ngayon. Ang bayad pinsala at bigay kaya, kinuha ni Lola. Sinong nagsabing wala tayong bahay? May hiniram akong bahay sa kaibigan. Sakto, ngayong gabi na tayo lilipat. Kaibigan? Anong kaibigan? Yun. Yung kaibigan kong may helicopter. Dragon Emperor, handa na ang palasyo sa taluktok ng ulap. Ito ang pinakamataas na lugar sa lungsod ng Shanghai at pinakamayamang espiritual. Makakatulong ito sa pagaling ng katawan ng ating munting prinsesa. Ling Qian, saan ba yung bahay ng kaibigan mo? Bakit parang lalong tumatabingi ang daan? Hindi, mali. Ito ang daan patungong taluktok ng ulap. Sa tuktok mismo. Ha? Taluktok ng ulap. Yan ang lugar ng mga mayayaman sa lungsod ng Shanghai. Kahit isang maliit na bahay doon, bilyon-bilyon ang halaga. Sino ba talaga ang kaibigan mo? Isang negosyante sa seguridad. Malaki ang bahay, walang nakatira. Pinapabantayan lang sakin. Bantay? Ah, taga-bantay pala. Akala ko kung ano. Nalagot na ang nerbiyos ko. Ito dito ba tayo titira? Kumusta? Nagustuhan mo? Ito sobrang labis naman ito. Parang ito yung bantog na palasyo sa taluktok ng ulap. Ang nag-iisang hari ng mga gusali sa lungsod ng Shanghai. Sabi-sabi, 10 bilyon ang halaga nito. Ganon na siguro. Wow, ang laki ng bahay. Mas malaki pa sa parke. Tatay, talaga bang tayo ang magmamay-ari nito? Siyempre. Mula ngayon, si Xiao Kao ang magiging munting prinsesa dito. Maligayang pag-uwi, mga Panginoon. Ling Qian, sigurado ka bang? Tagabantay ka lang. May makakatulong pang nag-aabang. Mayaman ang kaibigan ko, wala siyang pakialam sa gastos na yan. Sabi niya, importante lang na maayos ang bahay. Ang mga to, talagang empleyado para magbantay ng bahay. Ah, ganoon pala. Ang bait naman ng kaibigan mo. Dapat nating pasalamatan siya balang araw. Lola, nakita ko mismo kanina. Yung kotse ni Hilong, umakyat na siya. Umakyat na. Sa Cloud Top Mountain. Ano nang gagawin nila roon? Tiyak naghahanap ng matutuluyan. Siguro sa baba lang, sa guardhouse. Doon na lang sila magpupuyat. Hindi pwede. Hindi ako mapalagay. Bukas ng umaga, ako mismo ang aakyat para tingnan. Gusto kong makita kung saan talaga sila patutungo. Bakit nakapark ang kotse sa harap ng palasyo sa taluktok ng ula? Hindi kaya. Dito sila nakatira. Bakit? Bakit siya ang makakapamuhay sa ganun ng palasyo? Siguro ninakaw ng lalaking yun ang susi. Hindi, impossible. Wala namang silbi yung lalaking yun. Siguro si Wan King ang nagkagawan. Ma, ano pong sinasabi ninyo? Yemi, sabi ko na nga ba, may lihim si Wan King. Tiyak ibinigay niya ang sarili niya sa isang napakayamang kaibigan, o kaya naman, si Cao Cao, yung bata, ibinigay niya sa isang mabait na matandang lalaki. Kaya nakakuha sila ng permiso na tumira dito. Tiyak yan ang nangyari. Kung hindi, paano makakabili ng bahay na 10 bilyon? Si Ling Tian na walang-wala. Kung pinagpalit nila ang sarili nila, dapat may parte din ang pamilya namin. Ako ang lola niya. Dapat may kwarto ako sa mansyon na to. Tara, pasok tayo at kunin ang bahay. Tigil, pribadong lugar. Bawal pumasok ang hindi inaanyayahan. Tingnan mong mabuti. Ako ang pinsan ng may-ari ng bahay na to. Yung nasa loob, pinsan ko yun. Ako ang lola ni Li Wanwing. Buksan mo agad ang pinto. Pupuntahan ko ang bagong bahay ng apo ko. Wala akong narinig. Utos na may-ari, bawal pumasok ang sinumang galing sa pamilyang Li. Sino ang tinatawag mong aso? Utusan ko ang pinsan ko na tanggalin ka sa trabaho. Eli Wan King. Walang utang loob.
Ikaw nakatira sa palasyo, ako'y lola mo, naiiwan sa lamig ng hangin. Lumabas ka at sanduin mo ako. Parang si Lola at mga kasama niya ang ingay. Huwag mo silang pansinin. Mga langaw lang yan. Tay, maingay ang mga langaw. Pwede ba silang paalisin? Siyempre, anak. Papalisin ko sila ngayon din. Sige, itapon niyo sila sa malayo. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang magiging bagong dalagang may-ari nitong bahay. Kayong mga bantay. Utos ng Dragon Emperor. Palipasin ang mga langaw. Ano? Mga kapatid, itapon nyo sa bundok ang mga gulo. Opo, Ano ba yan? Huwag niyo akong hawakan. Ako ang matriarka. Aray, Li Wan King. Pinapanood mo lang na bugbugin ang lola mo. Sisingilin ka. di ko alam kung sisingilin ako ng langit. Pero kung makulit pa kayo sa Dragon Emperor, ako ang sisingil sa inyo. Itapon. Ling Qian, di ba masyadong mabagsik yun? Mga kamag-anak pa rin naman sila. One King, tandaan mo. Mula nang putulin nila ang tubig at kuryente mo at ibenta ka. Hindi na sila kamag-anak. Kaaway na sila. Ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Susundin kita. One King. Pasukin mo na si Xiao Kao para manood ng cartoons. May mga dating kaibigan akong dadalaw. Ito na ang palasyo sa taluktok ng ula. Napakalakas ng enerhiya. Ayon sa kompas, nasa loob ang batang yon. Kapag nahuli natin siya, siguradong magiging ganap na ang kapangyarihan mo. Isang biyaya mula sa langit ang batang yon. Yung balita, may isang hamak na mortal na mandirigma ang nagbabantay. Anong alam ng karaniwang tao sa mga kapangyarihan natin? Ako na ang alis sa mga hadlang. Sino? Ate, umosisyon. Mga ordinaryong tao lang kayo, haharang sa daan ko, umalis kayo. Aray! Ang hina-hina talaga. Ito lang ba ang depensa ng mga ordinaryong tao? Ni hindi kayang tumapat sa 10% ng lakas ko. Hilong, protektahan mo ang mag-ina. Ako ang bahala sa kanila. Ingat, Dragon Emperor. Parang hindi ordinaryong manlalaban ang mga ito. Ikaw ba si Yiling Qian? Nabalitaan kong pinatay mo ang ilan sa mga aso ng aming Blood Fiend Sect. Blood Fiend Sect. Hindi ko kilala. Pero dahil nandito ka na, dito ka na lang magsilbing pataba. Ang yabang. Ako ay isang 9th level key refining cultivator na nasa Rurok. Paano mo ako maitutulad sa isang hamak na mandirigma? Mamatay ka na. Masyadong mabagal. Sinunggaban mo ang aking magic weapon? Foundation establishment ka? Basura lang iyan. Naku, hindi karaniwan ang taong ito. Ling Qian, mag-ingat. Hihi, iyon ba ang asawa mo? Kung hindi ko mahuhuli ang bata, ang matanda naman ang huhulihin ko. Blood escape technique. Huwag kang maglakas loob. Yiling Tian, kung gusto mong mabuhay ang asawa mo, pumunta ka sa rooftop ng Dragon Pearl, building sa gitna ng lungsod. Naghanda ako ng labanan doon at naghihintay sa iyo. Para makita ng buong lungsod kung paano ka mamamatay. Kinidnap si ate ng Dragon Lord. Nag-utos ang Blood Sect sa mga templo na isara ang buong lungsod. Ano man ang halaga. Kung may kahit isang buhok ni One King ang mapinsala. Papanagutan ang buong mundo ng paglalakbay ang lahat. Bitawan mo ako. Papatayin ka ng asawa ko. Papatayin mo ako? Nagkamali lang ako kanina. Ngayon, may blood ritual array na ako. Kapag dumating siya, magiging dugo na lang siya. Mga daga sa Jianghai, ako ang prinsip ng Blood Fiend Sect. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Pumunta si Yiling Qian dito at lumuhod para mamatay. Kung hindi, ihuhulog ko ang babaeng ito. Naku, sa Dragon Pearl Tower,
May hostage dun. Parang yung babae sa Zhao family incident. Ang ganda ng special effects. Totoo yan. Yung pulang ilaw, masama ang dating. Sino si Yiling Shen? Sumaklolo na. Alagaan mo si Xiao Kao. Boss, kukuha ba tayo ng helicopter? Hindi masyadong mabagal. Tingnan nyo, parang bituin tao pala. May taong lumilipad. 1 minuto na lang. Mukhang duwag siya. Sedge. Unahin na kita. Ling Shen, alagaan mo si Xiao Kao. Mamatay ka na. Ano yan? Ling Chudu, ito ay pamamaraan ng isang nasasabing. Impossible to. Paano may nasasabing sa mundo? Anong gusto mong paraan ng pagkamatay? Ayoko maniwala, gumamit ka lang ng panlilinlang. Ako ang tagapagmana ng Blood Fiend Sect. May banal na sandata mula sa dakilang progenitor. Lamunin mo siya. Mapanlinlang na pamamaraan. Mawasak. Aking banal na sandata. Ano pang baraha mo? Gamitin mo na lahat. Hindi mo ako pwedeng patayin. Atay ko ang pinuno ng Blood Fiend Sect. Siya ay perfecto sa Golden Core Stage. Ang dakilang progenitor ko ay nasasabing, kung papatayin mo ako, Hayaan mo silang dumating. huwag mong bitawan. Mali ako. Dapat hindi ko ginulo ang asawa mo. Ako'y isang immortal cultivator. May malaki akong silbi. Ling Qian, akala ko hindi na kita makikita. Ligtas ka na. Uwi na tayo. Sino ang nangahas na patayin ang apo ko? Sino ka man? Daranas ka ng galit na matanda. Arj. Ang apo ko. Sino ang may gawa? Yula sa dakilang progenitor, isang ordinaryong mananayaw sa Jianghai. Yiling Chen. Sa harap ng buong lungsod, dinurog niya ang bungo ng tagapagmana, at itinapon mula sa mataas na gusali. Mabuti. Isang hamak na mortal ang pumatay sa tagapagmana ng aking immortal sect. Tipunin ang 3,000 disipulo. Sumama kayo sa akin. Dakilang progenitor, saan tayo pupunta? Sa Jianghai? Maghihimagsik ba? Pero ang dakilang progenitor ng Blood Fiend Sect ay nasa Golden Core Stage. Isang malakas na halos nasasabing, hindi kakayanin ng ordinaryong hukbo. Kapag nagkagyera, magiging impyerno ang lungsod ng Jianghai. Sa tingin ko, kasalanan ito ni Yiling Qian. Kung hindi siya nagpadalos-dalos at tumatay kay Chuli, hindi sana nangyari ito. Anong mungkahi ni Special Envoy Zhao? Ang gumawa ng sira, siya ang mag-ayos. Para sa milyon-milyong buhay sa lungsod ng Jianghai, kailangang isakripisyo si Yiling Qian. Ako na pupunta sa kanya. Papagkuluhin ko siyang humingi ng tawad at magpakamatay. Dragon Emperor, dumating na si Zhao Tong, espesyal na emisaryo ng Imperium Dacia. Iyakang hinihingi kayong makita. Paalisin mo siya. Pero may dala siyang mga reporter at live broadcast team. Mga kababayan, nakapaligid na ang hukbo ng Blood Demon Sect, at ang ugat ng lahat ng ito ay si Yiling Qian. Ito ang ilang special na ensayo, upang hilingin kay Yiling Qian na isaalang-alang ang mas malaking larawan. Hapin niya ang responsibilidad. Yiling Qian, aminin mo ang iyong pagkakasala. Dinukot ni Tsuli ang aking asawa at anak. Binantaan niyang ihagis ang asawa ko mula sa bubungan. Bakit hindi ko siya papatayin?
Yan ay pansarili mong usapin. Ang tanging solusyon ngayon, pumunta ka sa harap ng hukbo ng Blood Demon Sect, lumuhod at patayin ang iyong sarili, upang mapawi ang galit ng dakilang matanda. Gusto mo akong mamatay? Kung may natitira pang konsensya sa iyo, huwag ipasa sa mga inosenteng mamamayan ang iyong mga problema. Ginoong Yi, huwag masyadong makasarili. Noong dinukot ni Xwili ang aking asawa, nasaan ang inyong dakilang at hikay noon? Nagnanay sa Blood Demon Sect na gamitin ang mga buhay na tao sa kanilang mga ritual. Nasaan ang inyong konsensya noon? Ngayon, duwag kayo't nang-aapi ng mahina. Gusto ninyo akong mamatay? Sabihin mo sa matandang hangal na yon. Hindi ko na ipagtatanggol ang Imperyong Daxia. Ang mga mamamayang ito, hindi ko na ipagtatanggol. Kung gusto nila akong patayin, sila na ang dumito at kunin. At tungkol sa inyo, umalis kayo. Kapag muling tumapak sa palasyo sa taluktok ng ulap, walang awa, papatayin ko kayo. Ling Qian, pinag-uusapan kanila, sinisiraan ka. Sinasabi nilang kasalanan mo itong lahat. Huwag mo silang pansinin. Mga bulag lang yan. Mga tangang hindi alam ang hirap sa labas ng pader. Pero kung hindi tayo mamamatay, talaga bang papatayin nila ang buong lungsod? Kasalanan ko ito. Kung hindi ako nahuli, Wan King, tingnan mo ako. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ang mundo ang may kasalanan. Isang mundong duwag at mapangapi. Hindi magigiba ang langit. kung mamatay ako, matatapos na ang lahat, di ba? Kung mawawala na lang ako. Xiao Kao. Paumanhin, anak. Ling Shen. Sa susunod na buhay na lang tayo magkita. Wan King, anong ginagawa mo? Ling Qian, hayaan mo na akong mamatay. Ayokong isama ka sa problema ko. Parang buong mundo ang kalaban natin. Hindi ko na kaya. Gago ka ba? Kung mamatay ka, gusto mo bang patayin ko ang buong mundo? Para samahan ka sa libingan mo. Kung ayaw tayo ng mundong ito, sisirain ko ang mundong ito. Bukas, ipapatahimik ko ang lahat. Oas na. Nasaan si Yiling Tian? Naroon siya. Yan ang salot. Batuhin niyo. Patayin niyo. Pitong taon na ang nakalipas. Sa hilagang hangganan, ipinagtanggol ko kayo laban sa mga demonyo. 13 sugat ang tinanggap ko para sa kaligtasan nyo. Ngayon, pinapatay ninyo ako. Tigilan niyo ang kalokohan. Noon ay noon. Ngayon, dahil sa iyo, papatayin tayo ng dakilang ninuno. Ikaw ang may kasalanan. Mabuti naman at mayroon akong kasalanan. Kung hindi niyo kailangan ng aking proteksyon sa labanang ito ngayon, para sa akin na lang ito. Para sa aking asawa at anak na babae lamang. Matandang aso, bumaba ka at harapin ang iyong kamatayan. Yugto ng pundasyon? Hindi man lang umabot sa yugto ng pundasyon. Isang ordinaryong tao lang na nakumpleto ang pagpapalakas ng katawan. Ikaw lang ang pumatay sa aking apo. Ang pagpatay sa apo mo ay parang pagpatay ng manok, ganoon din sa'yo.
Isang pulutong ng mga langgam, nangahaspang mag-akalang mga Diyos. Basag. Ano? Pinunit ng katawan ang mahika? Ikaw ay isang tagapagpalakas ng katawan? Tagapagpalakas ng katawan. Ako ay Diyos ng apoy. Nagkakamali ba ako? Lumilipad siya't pinupunit ang mga Diyos. Ay, impossible ito. Paano makakalaban ng ordinaryong tao ang mga Diyos? Huwag kang magmalaki. Ipakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng yugto ng ginintuang butil. Paglubog ng dugong demonyo. Lumuhod. Ang presyon ng ginintuang butil medyo kawili-wili. Kung ganito nga, 7 taon na panahon na para galawin ang mga buto-buto. Selyo, kalasin mo. Huwag na demonyo, nangahaspang magmalaki sa harap ng tunay na dragon. Ay, ikaw ay ang alamat na. Kamao ng Dragon Emperor, may kaluluwa ang paglaban sa dragon. Kanina hindi ba gusto mong magpahirap sa buong lungsod? Hindi mo ba gustong magtayo ng parol? Dragon Emperor, maawa ka. Bulag ako. Hindi kita nakilala. Isa akong tagapagsanay. May pakinabang pa ako. May pakinabang. Kung gayon, gamitin mo ang iyong huling init. Ito. Ito ang mga Diyos na kinatatakutan nyo. Sino ang nag-utos na magpakamatay ako? Sino ang nanlait sa asawa at anak ko? Si Yao Cao, sabihin mo sa kanila, gusto pa ba nilang mangmasakar? Hindi na po. Ayaw na po. Si Ginoong Yi ang tunay na Diyos. Nakikiusap po ako. Patawarin ninyo ako. Naiyak na ang matandang ito sa pagkabugbog. Yi Lingchan, hindi, si Bathalang Yi ang nagligtas sa atin. Parang sobra na yata ang ginawa natin kanina. Hindi kita papatayin, madudumihan lang ang palasyo. Hindi ko kayo iniligtas. Para lang makinig ng salamat. Ginawa ko ito para sa libu-libong ilaw na ito. At sa isang ilaw na para sa asawa at anak ko na hindi kailanman mawawala. Sino man ang apihin ang pamilya ko, ganoon din ang mangyayari. Ang magiging kapalaran niya. Sundin ang utos ng Dragon Emperor. Lingshan, wala ka bang nasaktan? Bayani sa daday. Pinatakbo ni Daddy ang halimaw. Lingshan, ikaw. Talagang ikaw ba yung Dragon Emperor na namumuno sa hukbo? Sa labas, ako ang Dragon Emperor. Pero dito sa tahanan, asawa mo lang ako. Ang tatay ni Xiao Cao. Yun lang.
Wan King anak, nagkamali ang lola mo. Ling Tian apo sa tuhod. Buksan niyo ang pinto. Ate, magkamag-anak tayo. Tingnan niyo, dala ko ang aming genealogy. Isusulat ko ang pangalan niyo. Sa unang pahina. Wan King, ako ang tatay mo. Ngayong mayaman ka na, asawa ka na ng Dragon Emperor. Hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mong ama. Ling Shan, sila. Gusto mo bang makita? Ayoko. Noong ako'y nasa pinakamalungkot na sandali. Ang gusto lang nila'y ibenta ako. Ay naku, alam ko na. Mabait at mapagmahal na anak si Wan King. Pasok tayo, mula ngayon kamag-anak na tayo. Ang Dragon Emperor. Sino sa lungsod ng Jianghai ang hindi maghahabol sa atin? Tigil! Utos ng Dragon Lord, hindi kayo kilala. Ano? Ako ang lola niya. Ako ang lola ni Li Wanwing. Sabi ng asawa ng Dragon Lord, noong ibinenta siya, nawala na ang lola niya. Impossible. Paano na nga si Li Wanking na maging ganito kasama ang puso? Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang Dragon Emperor. Huling babala, umalis kayo o mamatay kayo. Wala nang hastisya. Yumaman lang ang apo. Tinalikuran na ang mga nakatatanda. Tingnan niyo ito, mga kababayan. Ayaw ng respeto. Sige, kunin ninyo ang lahat. Nang iligal na ari-arian ng pamilyang Lin, i-freeze ang lahat ng account. Palayasin ang tatlong ito sa lungsod ng Jianghai. Huwag nang bumalik kailanman. Ano? Kukunin pa ang ari-arian? Ano ang kakainin namin? Sabi ng Dragon Lord, dahil gusto ninyong magpalimos ang iba. Mula ngayon, kayo na ang magpalimos. Itapon sila. Kung napatalsik ko si Li Wanking, akin na sana ang yaman at kangalan. Ang lamig. Tatay, sobrang lamig. Xiao Kao. Dragon Emperor. Kahit na nailigtas ang buhay, nasira ang pundasyon. Ngayon, nagwawala ang espiritu. Hindi na kakayanin ng munting prinsesa. Ano ang gagawin natin? Paano siya ililigtas? Wala si Sir Orlando. Kailangan po yung pangalan. Sa pinakamalalim na bahagi ng kaharian ng mga demonyo, may tumutubong damong dragon. Tumubo ito sa pamamagitan ng pag-inom ng dugong dragon. Tanging ito ang makakapagligtas sa prinsesa. Kaharian ng mga demonyo. Damong dragon. Ngunit doon ang punong tanggapan ng mga demonyo. At marami ring malalakas na kalaban ang naghahanap ng halamang iyan. Napakadelikadong pumunta doon. Kung mayroon nito sa mundo, makukuha ko ito. Para sa aking anak na babae. Kahit gaano kadelikado, pupunta ako. Pupunta ka? Di ba? Talagang kailangan. Sabi ng doktor, mapanganib doon. Hindi na maghihintay si Li Wanking at si Xiao Kao. Tatlong araw lang. Sisiguraduhin kong uwi akong may gamot. Ipangako mo sa akin na babalik ang buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kukunin ni kamatayan. Ulat! Napansin ng satellite. Na si Dragon Emperor Yiling Tian, ang dakilang hari ng digmaan. Ay mga kung sayang mo. Sa wakas, umalis ang malaking banta na ito sa kanyang pugad. Ito ang perpektong pagkakataon para patayin siya. Ipag-utos mo, tipunin ang mga Diyos. Operasyon Liwanag ng Ao. Abangan at patayin si Yiling Tian sa kasukan ng kaharian ng mga demonyo. Huwag hayaang mabuhay siya at makakuha ng damong dragon. Hindi ko siya hahayaang mabuhay para makuha ang halamang dragon. Yiling Tian, ang tagal nating hindi nakita, hindi ko akalain. Na dahil sa isang anak mong naghihingalo. Noong labanan 7 taon na ang nakalipas, pinutol mo ang braso ko.
Tumabi ka. Nagmamadali ako. Tumabi ka. Ha. Dragon Emperor, gising ka pa ba o tulog ka pa? Narito ang 12 dakilang mandirigma na nasa yugto ng Diyos pagbabago. Kasama ang bitag na matagal ng inihanda. Sa tingin mo makakalagpas ka pa ng buhay? Yi Lingchen, isuko mo ang plano ng depensa ng hangganan ng Imperium Dacia. Baka sakaling maiwan ka pang buo ang katawan. Kainis, mga taksil, nanlalansi pala. Paano makakalaban ng Dragon Lord ang 12 ng mag-isa? Mukhang. Hindi kayo marunong umintindi ng salita ng tao. Kung gusto mong mamatay, ipagkakaloob namin yan sa iyo. Sugod, huwag niyo siyang bigyan ng pagkakataong huminga. Saksakin. Hapang tatanggapin ang pinagsamang lakas naming 12. Kahit isang tunay na Diyos ay mapupuksa. Papos ka na ngayon. Ganito lang. Ano? Walang ni isang galos? Impossible. Paano naging hindi humina ang lakas mo? Humina. Sino ang nagsabi sa inyong nasa rurok na ako noon? Dito. Wala nang pipigil sa akin. Ang tabak na ito ay tinatawag na pamugot sa Diyos. 7 taon nang hindi nakakainom ng dugo. Ngayong araw. Ang dugo ninyong 12 basura ang handog para sa gamot ng anak ko. Huwag. Umatras, nagtatago siya ng tunay na lakas. Banal na antas siya. Umatras? Huli na. Demonyo. Isa kang demonyo. Paano may ganyang halimaw sa Imperyong Dacia? Lumapas tangan sa hangganan ko, wala nang matitira. Kahit mga Diyos at Bathala, papatayin ko. Xiao Kao, hintayin mo si Papa. Kukunin na ni Papa ang gamot. Napuksa silang lahat? 12 makapangyarihang banal? Yun ang ating pinakamalakas na puwersa. Sir, na-detect ang malakas na enerhiya ni Yi Lingchen. Pumasok na siya sa ulap ng demonyong mundo. Magpapadala ba tayo ng signal para pigilan siya? Pigilan? Ita, kahit si Zeus ay natalo agad. Magiging epektibo pa ba ang signal? Bilisan nyo, iutos sa lahat ng barko na umatras ng 1,000 milyang pandaga. Magpadala agad ng opisyal na liham sa Imperium Dacia. Isa lamang itong malaking pagkakamali ng kontratista. Nahanap ko na. Umalis ka. Maliligtas na ang anak ko.
Hukbo ng mga demonyo. Nabuksan ang selyo. Oh, may isang malakas na tao pala dito. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Huwag pansinin. Target natin ang mundo ng tao. Utos ng demonyong emperador. Lupigin at lipulin sila. Lulupigin tayo. Pangunahing puwersa ng demonyo sumalakay. Antas na sakuna. General, wala nang darating na tulong. Ang silangan at timog na depensa, sabay-sabay din inatak. Ang bloodset noon ay mga tagaloob lamang. Ito ay isang buong pagsalakay ng mga demonyo. Dragon Emperor, nasaan po kayo? Kami. Hindi na namin kayang ipagtanggol. Dragon Emperor, nabuwag na ang hilagang hangganan. Ipaglalaban ko ang huling tropa hanggang kamatayan, kasabay ng pagbagsak ng bansa. Sa susunod na buhay, muli kaming magiging sundalo ninyo. Lingshan, ang daming halimaw sa labas. Sinasabi ng lahat, wakas na ng mundo. Nakuha mo na ba ang gamot? Kung hindi ka na makakabalik, huwag ka nang bumalik. Humanap ka ng ligtas na lugar at magtago. Tatay, pumunta ka ba para labanan ang maliliit na halimaw? Hindi natatakot sa Xiao Cao. Babalik si tatay na bayani para protektahan tayo. Tao, ang bilis mong tumakbo, ang iyong asawa at anak na babae, ay magiging pagkain ng aming lahi ng demonyo. Pagkain. Sa totoo lang, wala nang naghihintay sa akin sa Imperyong Daxia. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali nyo ay ang takutin ang aking anak. Dahil sinabi ng aking anak na ako ay isang dakilang bayani. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bayani. Tigil muna sa pagiging boss. Inatawag na ako ng boss. Gumagalaw na ang utos ng Dragon Emperor. Magsama-sama tayo, mga kapatid. Bumalik tayo sa Imperyong Dacia. Lahat ng nasa ilalim ng konseho ng mga Diyos makinig sa utos. Kumpirmado ang target. Lahat magtipon. Sumama kayo sa akin. Para umuwi. Xiulu, bumalik sa pwesto. Pagpupugay sa Dragon Emperor. Kei Shen, bumalik sa pwesto. Handa na ang pundo para sa hukbo. Pagpupugay sa Dragon Emperor. Yi Chan, bumalik sa pwesto. Pagpupugay sa Dragon Emperor. Tapos na, mga kasama. Dragon Emperor. Ginawa ko na ang lahat, Hilong. Sino?
Ang sinumang maghasik ng gulo sa aking bansa, mamamatay. Ang sinumang magtangka sa aking mga kapatid, mamamatay. Ang sinumang mag-abala sa aking asawa't anak, pupuksain ang buong angkan. Agpugayan ang Dragon Emperor. Patayin sila. Hahaha, matagal na kung di nakakaranas nito. Mga demonyo, handa na kayong mamatay. Bombahin nyo. Isang misil para sa isang demonyo. Maami akong pera. Ikaw, ano ba talaga ang antas mo? Tao? Paano ka naging ganito kalakas? Ang antas na papatay sa'yo. Sword Art of Heaven Sundering. Helong, Narito po ako. dito, hayaan mo si Natsulo. Ikaw, samahan mo ako. Babalik tayo sa lungsod ng Shanghai. Pupunta roon ang pangunahing puwersa ng demonyo. Nandoon pa si Wang Qing at Xiao Cao. Opo. Prinsesa Tsuyan ng mga demonyo. Dito mismo, yung batang babae na may katawang espiritu ng purong yin. Nakatago sa loob nito. Asilin Wan King din, napakaganda niya. Mainam na yalay sa inyo, Panginoon. Nga po, Panginoon. Kami po ay kamag-anak ng batang yun. Basta mabuwag lang ninyo ang kutang ito. Marami pa kaming maibibigay. Hiling lang namin ay bigyan nyo kami ng konting kabuhayan. Hahaha, mabuti. Kapag lumakas na ang kapangyarihan ko, may bahagi kayo sa tagumpay. Bombahin nyo. Ipinagkatiwala ng Dragon Emperor ang kanyang pamilya sa atin. Kahit mamatay tayo, hindi natin papasukin ang mga hayop na ito. Labanan hanggang kamatayan. Tita, lola kayo pa ang naghatid sa mga demonyo dito. Mga tao pa ba kayo? Nasira na. Nakatulong tayo. Pasok, patayin ang lahat ng lalaki. Hulihin ng buhay ang mga babae. Binigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay, pero pinili ninyong maging aso. Asong demonyo pa. Yiling Chen. Hindi ba't nasa hilagang hangganan ka? Manugang, malaking pagkakamali ito. Kami ay mga undercover. Gusto lang naming tulungan kang protektahan si Wan Qing. Undercover. Sa impyerno na lang kayo magpaliwanag. AMEA. Mga taong hindi naman mahalaga. Ikaw ba ang malakas na tao? Helong, pigilan mo siya ng 1 minuto. Sinumang gumalaw sa pamilya ng Dragon Emperor, papatayin. Ling Qian, nakauwi ka na. Nakuha mo ang gamot? Anak. Buksan ang bibig, anak. Papainumin kita ng gamot. Ling Qian, yung malaking demonyong emperador sa labas. Hey. Kapag bumagsak ang langit, may mas matangkad na sasalo. Sa paningin ko,
Mas mahalaga ang paggising ng anak ko kaysa iligtas ang buong mundo. Abby, papasok ako para hulihin yung walking medicine na tao. Makakapasok na rin ako sa wakas. Kanina mo tinawag na anak ang anak ko. Ano? Dahil ang haba-haba ng kamay mo. Huwag mo nang kailanganin pa. Aray, ang kamay ko. Sino ka? Ang papatay sa'yo. Walang kwenta. Hindi mo man lang kayang patumbahin ang isang tao. Ikaw ang Dragon Emperor ng Imperium Dacia. May kunting galing ka pala, pero hanggang diyan ka na lang. Narito na ang orihinal na emperador. Ang mundo ng tao ay dapat maglaho. Dragon Lord, mag-ingat. Ito ang yugto ng Diyos pagbabago. Ang demonyong emperador mismo. Yugto ng Diyos pagbabago ba? Lumuhod kay sumuko o mamatay. Basag. Lingshan, O, ayaw mong tanggapin ang isang daliri ko? Magaling. Paano mo tatanggapin? Wanking. Umuwi ka, mabilis. Gintong katawan. Buksan. hindi. Sa pagkakataong ito, ako ang magsasanggalang sa iyo. Wanking. Huwag. Isang hangal na damdamin. Maging magkasintahan na lang kayo sa kamatayan. Wanking. Wanking. Nakakalungkot talaga. Ngunit, kailangan pa rin kayong mamatay. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang saktan siya. Ha? Kahit ikaw ang demonyong emperador, papatayin kita. Baliw ka! Sinusunog mo ang pinagmumulan ng iyong buhay. Kahit manalo ka, magkakasira-sira ang iyong mga ugat. Pa sa isang babae. Dapat ba ito? Anong silbi ng panalo sa buong mundo kung mawawala siya sa akin? Babagong anyo ng tunay na dragon. Simulan. Kainis. Ang lakas na ito, lumampas pa sa yugto ng Diyos pagbabago. Gusto mong magpakamatay? Paghihiwalay ng katawan at kaluluwa. Ang suntok na ito, para sa pagpapasindak mo sa anak ko. Itong isa pa. Para sa pananakit mo sa asawa ko. At ito, para sa pagwasak mo sa pamilya ko. Dragon Emperor. Nagsasakripisyo siya ng buhay niya. Laban, Dragon Emperor. Patayin ang demonyong iyan. Yiling Tian, baliw ka talaga. Kung ipagpapatuloy mo yan, ikaw rin ang mamamatay.
Sinabi ko na ngayong araw na ito. Papatayin kita. Anong balak mo? Gusto mong magsabay tayong mamatay? Bitawan mo ako. Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Ano yon? Dragon Emperor. Hindi. Ako ang demonyong emperador. Hindi ako mamamatay. Sa lupain ng Imperyong Daxia. Ang dragon ay yumuko, tigre, humiga, demonyo, mamatay. Yiling Tian, papatayin mo man ako. Ang mundo ng demonyo ay magpapadala ng mas malakas. Hindi mo sila mapoprotektahan. Hindi mo kakayanin ang habang buhay. Di patayin ko sila hanggang sa manginig sila sa takot. Patayin ko sila hanggang sa wala nang maglakas loob. Ang sinumang lumaban sa aking bayan, kahit gaano kalayo, papatayin. Mamatay ele. Dragon Emperor. Dragon Emperor. Dragon Emperor. Patay na ang demonyong emperador. Lipulin sila. Nasira na ang kanyang ugat. Nawala na ang lahat ng buhay sa kanya. Sinunog ng Dragon Emperor ang kanyang pinagmumulan ng buhay. Wala ng pag-asa. Huwag kang magsalita ng kabalbalan. Ikaw si Yi Qian. Kailangan mong may paraan. Mabuhay ang Dragon Emperor o papatayin kita. Ling Shen. Gising ka. Nangako ka sa akin na hindi ka mamamatay. Sinungaling ka. Pagod na si tatay. Tulungan mo siyang mag-recharge, Xiao Kao. Daddy, si tatay ang nagtatanggol sa iyo, Xiao Kao. Ngayon, ikaw naman ang magtatanggol kay tatay. Ito ang pagbabalik ng kabutihan. Pagsasanib ng katawang espiritu ng purong yin at dugong dragon ng purong yang. Diyos ko, ito ay himala. Ling Shen. Sabi ko na nga ba? Ayaw akong tanggapin ni Haring Yama. Mukhang. Kailangan ko pang sumama sa inyo ng ilang dekada. Binabati kita, Dragon Emperor, sa iyong muling pagkabuhay. Binabati kita. Tahimik. Huwag niyong gisingin ang anak kong natutulog. Si Yiling Tian, ang sumagip sa kaharian mula sa pagbagsak, at umalalay sa naghihingalong imperyo. Hirangin bilang prinsip ng kaharian, kapantay ng bansa, titulong na mamana, hindi kailangang lumuhod sa emperador. Tatay, pinuri ako ng guro ngayon.
Talaga? Ang galing ng anak ko. Ano ang gusto mong kainin mamayang gabi? Lulutuin ko para sa'yo. Siya ba yon? Ang demonyong mamamatay tao. Mukhang ordinaryong kusinero lang. Subukan mong tumakas ng hindi nagbabayad. Tingnan natin kung kusinero lang siya. Hindi. Ang sarap palaga ng sinangag na ito.